Hello mga ka-offloader sa Pinas Market, mga ka-earthlings, mga ka-OFW sa Middle East, Hong Kong, Taiwan, Japan, o saan mang panig sa mundo. Ikaw ngayon, kung napanood mo tong videos na to, ito ang isang paraan para paano kumita sa bangko. So, pag-usapan natin ang tungkol sa bangko na pwede mo pala siyang bilhin. Kung hindi mo alam, ngayon alam mo na. Na pwede pala yung mga bangko na pwede natin silang bilhin. Dati hindi ko alam talaga na yung mga bangko pwede pala natin silang bilhin. Ang alam ko lang dati ay mangutag tayo sa bangko, mag-deposit, ganun lang. So pwede palang bilhin natin at kikita tayo. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel. Pakipindot lang ng subscribe button at saka bell button para notified ka palagi. Kung wala ka namang YouTube account, gawa ka ng YouTube account. Libre lang naman yan, di ba? Para makapag-subscribe ka. So, tara let's, pag-usapan natin ang mga bangko. So, meron tayo dito sa Malacasi BDO. So, sa ngayon talaga, ang Philippine stock market is down, Kaya maraming mga takot mag-invest sa Philippine stock, lalo na pagbaguhan ka pa. So, kaya natatakot ka kasi bagsak-bagsak naman, So, si BDO o yung ibang pang mga bangko, namimigay sila ng pera sa bawat shareholder o sa bawat part-time owner sa kanilang mga bangko, So, si BDO namigay siya ng 1.1 kada taon, 4 na bisis. So, Marso, mamigay siya ng piso. June, 1.1. September, 1.1. December, 1.1. Ibig sabihin, 4 na bisis namimigay siya, 1.1. So, sa June naman, mamimigay naman siya, So, 1.1, 1.1 piso. So, sa 4 na bisis, that is 4 pesos kada share. So, paano naman makaabil ng ganyan? So, una, para mabili mo, kailan mo bilhin si BDO. So, kung kailangan mo, para mabili mo siya, gawa ka ng account, So, paano ba ako magbukas ng account? So, panoorin yung video dyan, mga search mo lang dyan ng account. Meron tayong ginawang video kung paano magbukas ng mga account kay Metrobank at saka Call Financial. So kay BDO hindi pa natin siya nagawa ng video, So gawa natin 'yan sa darating na panahon. So si BDO, kung meron ka ng account na savings account online kay BDO, pwede ka mag-apply ng tawag niyan, account para sa trading. So ito yan, BDO Securities. Pwede ka dito mag-apply. Hanapin mo yung na yan, BDO Securities. Pwede ka magbukas ng account nila dyan online. Pag meron ka ng online account. Kung wala ka naman, gawa ka muna ng account ng BDO. Kung nasa Pilipinas ka lang, wala kang account kay BDO, pwede mo siyang gawing puntahan mo doon sa bangko mismo, sabihin mo magbukas ka ng account para sa trading sa BDO Securities. So di ba? Kung ikaw nag-iipon lang kay BDO, ay magkano lang kikitain ng savings mo? Oo nga, sabi mo safety, or mas maganda sa bangko mag-savings kasi safety din. For safety purposes, lahat naman may risk eh. So, kahit na nandiyan yan sa bangko ang pera mo, may risk pa rin yan. Pero, agree ako diyan na for safety purposes nga, okay, safety diyan sa bangko kasi nandiyan lang. Kasi may insurance naman yan eh. Pero, sayang yung panahon na yung pera mo, pinapatulog mo lang sa bangko, di ba? Na magkano lang kikitain mo sa savings. Sabihin natin, baka may bigyan 2%, 1% per annum, ganun lang ang kikitain. Samantalang kung bibilhin mo mismo si BDO, tapos BDO yung broker mo, para ka na rin nag-ipon lang din sa BDO.
Kasi BDO lang din yan eh. Isa lang din yan siya eh. Nag-deposit ka, nag-trade ka kay BDO, siya yung broker mo, so, puro BDO. So, safe na safe, di ba? Tapos, kumikita ka pa rin. Habang safe siya, kumikita ka rin. Kasi, 4 siya namimigay sa isang taon. So, 4 pesos. Kunwari, example, halimbawa, palanglitan, meron kang 10,000 pesos. Gusto mo siyang lumago. Kung ilagay mo lang sa savings sa isang taon, walang gaano kikitain yan. Tingnan mo to ha. So, kung meron kang 10,000, bilhin mo si BDO ng 115 presyo ngayon. So, meron kang 86 na share. Pero hindi mo babili yung 6. Ang mabili mo lang dyan, yung 80 lang kasi tawag niyan. Ang minimum kasi nga na required ni BDO, board lot niya is 10. So, 10, 20, 30, 40, 50, ganon. Hanggang 100. Yun yung share na pwede mo bili. Kada bili mo, dapat buo siya na 10 by 10. By 10. So, 100, 200, 300, mga ganon. So, yung 80 share mo, nag-cost lang siya ng 9,200. Tapos, binabayaran ka niya ng 4 na bisis. So, 4 pesos na yun sa isang taon. So, ibig sabihin, kung may 80 share ka, multiply mo siya ng 4 pesos, so meron kang 320 na kinita sa isang taon. Tapos, yung capital mo dito is only 9,200, di ba? So, 9,200, divide mo siya ng, yung 320, divide mo ng 9,200, ibig sabihin, yung pera mo, kumita siya ng 3.47%. So, sa savings ba, kikita ba siya ng 3.47? Parang hindi, di ba? So, sa dividends pa lang mismo, tumubo na yung pera mo ng 3.47 or yung 10,000 mo, tumubo na siya ng 320. So, paano naman pag umangat ang presyo? So, yun yung isang paraan na kumita ka sa bangko, Paano naman pag umangat yung presyo niya? Ibig sabihin yan, tumubo yung kapital mo. Kunwari, yung 10,000 mo, dahil ngayon nasa baba si BDO, so maaari talagang, nasa baba siya ng trend line natin eh. So, ibig sabihin yan, pwede talagang umangat to si BDO, bumalik dito sa taas, or mahit yung target price natin ng mga broker, si Metrobank, Cool, na 187, 186, 177. So, sabihin na lang natin na 177, kung mahit yan. So, from 115, ibig sabihin, kumita yung pera mo na 46% or almost 50%. Ibig sabihin yan, yung 80 shares mo, tumubo siya ng, kunwari, mahit yung 177, So, 177 minus, ngayong presyo, pagbili mo 115, tumubo siya ng 62 pesos. So, i-multiply mo yan siya, magkano hawak, ilan yung hawak mo na share mo. Meron kang share na 80, So, multiply mo siya ng 80. So, yung 10,000 mo or 9,200, tumubo siya ng another 4,960 plus 320 na dividends. So, meron kang 5,280 sa isang taon. Kunwari, sabihin lang natin talaga na pinakamatagal, kasi 1 year target price to eh. So, after 1 year, na-hit talaga yan. So, yun yung kikitain mo, Sa 10,000 mo, kumita ka ng 5,280. So, almost nasa 50%. Which is, hindi mo yan siya kikitain sa bangko kung nag-iipon ka lang na yung pera mo, tumubo siya ng 50% sa pamamagitan lang ng ipon. So, saan ka ngayon? Mamili ka. Mag-savings ka lang na kapiranggot lang tinubo dahil gusto mo safety, hindi mawala. O sa mag-savings ka na maging may-ari ka ni BDO, bilhin mo siya, magkaroon ka ng dividends, magkaroon ka ng capital appreciation, di ba? Tumubo yung pera mo. Isa pa na negative side, kung mag-savings ka lang, yung pera mo sa bangko, bumababa ang halaga noon. Kasi katulad ngayon, mataas ang inflation,
nasa 7.2. Ibig sabihin, nagsitaasan ang bilihin. So, yung pira mong 10,000 na inipon mo siya before 1 year, pag i-withdraw mo yan siya, 10,000 pa rin pag withdraw mo, pero pag ibinili mo siya, hindi na siya katumbas ng 10,000 nung nakaraang panahon, di ba? So, baka ang worth na lang niya is 7,000 pesos na lang. So, lugi ka na, di ba? Kung sa savings mo lang ang ano. Pero samantalang dito ka mag-invest sa bangko, tumutubo yung pera mo sa pamagitan ng paraan capital appreciation at saka dividends. So, yan si Banco de Oro. Hindi lang si Banco de Oro ang gumagawa niyan. Kung kilala niyo si Metrobank, na malaking bangko din, ganun din siya. Namimigay din to siya ng dividends, pero 2 beses sa isang taon. So March, namimigay siya ng 3.5. Sa September, namimigay naman siya ng 1.5. So, kung i-total mo yan siya, 5 pesos, malaki-laki kay BDO, di ba? Ang kikitain. So, ganun din yung kwintada mo. Kung may 10,000 ka, i-divide mo siya ng 10,000, kung ilan ba share mabili mo, divide mo siya ng 65.5. So, mayroon kang 152. So, may 150 ka na share. So, sa isang taon, multiply mo ng 5. So, mayroon kang matanggap na 750 pesos. Medyo malaki-laki kay, tawag dito, kay BDO, di ba? So, tapos, ganun din. Capital appreciation, 90. Ang pagbili mo dito, pag na-hit yung 90, magkanong tutubuin mo kay Metrobank? So, nasa mga 40% din ang tutubuin mo nito. So, meron tayong hawak kay Metrobank na 3,900. Doon natin binili kay BDO. Tapos, si Metrobank, si BDO naman pala, meron tayong hawak nito na maliit pa lang. 381 lang yung hawak natin na share. So, yun yung doon na si BDO, si Metrobank, pwede pala nating bilhin na hindi natin alam. So, paano kung ma-hit naman yung target price niya, di ba? So, bullish plug ang ginagawa nila ngayon. Tama, bagsak siya ngayon. Takot ka bumili kasi bagsak. Pero, hindi naman pwede na puro bagsak lang yan. Hindi naman papayag yun sila. Yung mga investor, yung mga foreigner na magpaangat dito, pag medyo balik na yung kampante nila sa ay may chance na hahataw na naman tong mga bangko natin. Mag-aasiangatan na ang presyo. So, ganun pa man din. Ganun din yung pananaw natin dito na aangat siya long term. I-invest mo siya imbis na nag-iipon ka lang sa bangko, kay Metrobank, ay bilhin mo lang si Metrobank, di ba? So, ang savings mo kay Metrobank, ang broker mo si Metrobank, kasi si Metrobank broker din yan eh. So, tapos bilhin mo si Metrobank. So, ganun din yan kung tawag niyan, wala ka pang account kay Metrobank, punta ka sa Metrobank or mag-apply ka online. Meron ka ng ito, First Metro 6, yan siya. First Metro 6 ang natin, broker din natin yan. So, pwede dito. So, isahan lang yung savings mo, Metrobank, yung broker mo, Metrobank, yung bangko na binili mo, Metrobank. So, nasa isa lang din siya. Parang ipon lang din yan, di ba? So, yun yung nakaganda dito sa mga bangko na mamalaki naman yan. Hindi Tapos, si BPI din. Ito si BPI. Si BPI din, ganun din. Namimigay din siya ng dividend. Magkailan bang binibigyan niya? 2 beses lang din pala siya namimigay. June. So, ngayong June naman, mayroon naman tayong matanggap na 2 pesos na share kay BPI. So, June, December, 2 beses siya namimigay. So, ngayong taon na to, sa June pa siya mamimigay. So, meron tayong hawak ni BPI, meron tayong 2,770 share. So, magkano naman ang matanggap ko diyan na dividends ngayong June? So, 2.08 yan, So, meron akong 2,770 na share. So, multiply mo ng 2.08,
2.08. So, meron akong matanggap na 5,760 ngayong June naman na parating. So, saan ka pa diyan, di ba? So, habang nag-ano ka lang, so, dalawang bisis naman siya namimigay. Next sa December is, 2.08. So, yung 5,000. So, sa isang taon, 10,000 na matanggap ko sa hawak kong share, Sa pa lang yan, tawag niyan. Dividends pa lang yan. So, paano naman yung pag na-hit yung target price na 147, 143, so nandito tayo nakabili sa 131, 126, di ba? So, ibig sabihin yung natin, tumubo din siya ng 25%. So, yan. Si BPI din, broker din to. So, kung mayroon kang account kay BPI, may savings, pwede mo din siya bilhin. At tapos, siya yung gawin mong broker. Meron diyang, merong BPI Trade, ang tawag nila sa kanyang, BPI Trade. Meron akong nito kaso na na sara ko matagal ko na siyang hindi nagagamit kaya balak ko rin siya ipa-activate kasi tatlo yung broker BDO at saka First Metro yan BPI Trade yan siya broker din yan so yung mo deposit mo savings BPI broker mo BPI bilhin mo si BPI di ba so ganun yun so kikita ka rin dito, dividends, tapos capital appreciation. Ganun yan sila mga bangko. Kung hindi mo yan alam, ngayon alam mo na. Kaya mag-subscribe na para malaman mo pa ang mga hindi mo alam. So, yan sila, So, tapos, maraming mga bangko dito. PNB, yan, kung may PNB ka rin, namimigay din si PNB. Yan. Tapos, Swiss, meron din. China Bank, Union Bank, EUB, Asian Bank, mataw siya ngayon, bullish na bullish. Kung narinig mo yung Ribisco Biscuit, sila yung may-ari nito. Yan, bullish siya ngayon, Yan. Tapos, dividends, 2 bisis din siya namimigay ng dividends. Sunod-sunod, August, September, 2 pesos. So, 2 bisis lang, 2 pesos. Security Bank, yan. RCBC, pwede din mo gawing broker yan. So, maraming Bank of Commerce, yan, di ba? So, ganun siya dito sa bangko, na pwede pala yung mga bangko, pwede pala natin sila bilhin, na habang nag-iipon tayo, hindi lang puro tayo ipon, kailangan din natin kumita, at so kailangan mo talagang i-trade ang mga bangko na kung saan ka nag-deposit. So, huwag magpaiwan na kasi may paraan pala kung ikaw OFW ka, matagal ka na nagtrabaho sa abroad, wala kang takot ka huwag kang matakot kasi bangko din to hindi ka nga takot na mag-savings diyan bakit matakot ka pa na bibilhin mo? Tsaka yung iba kasi pag nakikita na bumagsak yung presyo tulad yan example si BPI, nabili ko si BPI dito sa 126, down siya ngayon. Nasaan siya? 90 na, 89. Malayo yung down, magkano bang natalo ko diyan? 45% ang paper loss ko. Paper loss lang yan dahil hindi ko naman siya bininta. Hindi pala 40, dito pala, 26, almost 30%. So, paper loss lang yan siya, pero hindi ko naman siya bininta, so nandiyan pa rin yung pira ko, buo pa rin yan. Pag umangat yan, at kumita na ko, saka na ko na siya ibinta para makuha ko yun ng profit ko. Dahil bagsak ko siya, hayaan ko lang dyan. Although, naghihintay ko na tataasing presyo, binabayaran naman nila ako May matanggap naman akong na pira, di ba? Kahit na naghihintay ko. So, yung pira na ipambili ko naman sa kanya para mahabol ko yung presyo niya, pababa yung presyo ko. So, piso cost averaging ko siya, di ba? Pagbili ko, bababa yan ang presyo ko. Hanggat didikit yan, magkasalubong kami. So, ganun lang yun siya. So, habang maaga pa, kailangan matuto mo nang mag-trade ka na, mag-umpisa ka na mag-trade.
Basta mag-trade ka lang dito muna sa mga bangko para ano, aangat din yan. Tingnan mo to sa COVID time. Bakit umangat siya dito, di ba? Dahil walang bumili noon, nung umangat na siya, marami nang gustong bumili, wala na, naiwan na. So ngayon, ay murang-mura. So may tendency na babalik to pag matapos na tong sigalot dito or masanay na yung mga investor, parang na-adapt na lang yung gulo dito. Wala, ganun pa rin. So, kailangan mag-move on na. Tuloy-tuloy na. Ganun lang yun. So, sana ay meron kayong napulot na nagising kayo na pwede palang bilhin ang mga bangko at kumita ka. Ano? So, sana sa mga OFW dyan ay mag-trade na sa Philippine stock market at para lumago naman yung o dumami yung gustong stocks, ano. So legal po to, wala po tong, hindi to illegal, hindi scam po tong Philippine stock market, ano. So kung narinig mo yang tawag niyan, yung Nasdaq, New York Stock Exchange sa US of America, pareha-parehas lang yan siya dito sa Philippine Stock Exchange. So maraming salamat po. Adios mi amigos, mi amigas, patsada!